Bagong series ang pag-aaralan natin at yan yung hope, choosing faith instead of fear. So tignan nga natin. Hope. Ito raw yung one word na kung saan kayang baguhin ang isang sitwasyon ng tao. Ito yung one word na kung saan kapag wala ka niyan, wala ka ng patutunguhan, that's it for you. Kumbaga, tapos ka na. So, very short word, 4 na letra, and yet alam natin napakalawak na nasasakupan niya sa ating buhay. And of course, kung wala tayong faith, wala tayong hope. Diba? Kung wala rin yung love ng Lord sa atin, wala rin naman yung love natin sa Lord, wala rin yung faith, wala rin yung hope. Kaya nga hindi ba nasa Corinthians yun, di ba? Yung faith, yung hope, saka yung love na tinatawag. Kasi while we are here on this planet, yung tatlong yun yung hand in hand kumikilos sa atin, no? Faith, hope, and love. Yung nga lang, kaya the greatest yung love, kasi pagdating natin sa heaven, kaya mas angat sa lahat yung love, kasi pagdating natin sa heaven, yung hope saka yung faith, hindi na sila kailangan. Kasi heaven is what we hope for, and heaven is kung bakit meron tayong faith sa ngayon, di ba? So yung faith, saka yung hope pagdating sa langit, yun na yung mismo yung kalangitan. Pero yung love, siya ay mananatili. Magkakaroon na eternal love between us and the Father. Pero tingnan natin tong hope. kung gaano kahalaga yung pag-asa sa buhay ng isang tao. Nakakita na ba tayo ng taong mababanaag natin sa kanya yung kawalan ng pag-asa? Ano meron sila? Yung mga taong merong, kumbaga, walang pag-asa sa buhay. Tuliro. Malungkot. Or, parang inaano yung sarili niya sa karamihan, parang nilalayo. Ayan, lumalayo sa karamihan. Nasa self-pity. Ano pa yung mga bunga ng kawalang pag-asa? Weak. Ha? Weak. Alin? Weak po. Weak. Yeah, mahina. Diba? Ano pa? Kaya, napaka-nega. Diba? Napaka-negative. Ano pa? Yung self-esteem niya mababa. Yung self-esteem niya mababa. Ano pa? Hindi ako kaya pamagitan na para siyang patay. Yan, para siyang patay, no? Wala siyang buhay. Wala talaga ang nasa pala. Walang kabuhay-buhay, no? Sabi nga nila, walang katorya-torya naman to isang to. Yan, ano pa? Mga cooperation. Ayan, pati yung pakikooperate niya, no? Sa tao or in life in general, hindi mo siya kakitaan ng gano'n. Ano pa? Everything seems nothing. Everything seems nothing sa kanya. Wag na lang kaya. Ano pa, yung mga bunga ng kawalan ng pag-asa? Natutulala. Ayan, natutulala. All sa suicide. Ayan, of course, malaki yung tendency niya na mag-suicide. Suicidal. Yan, yung suicidal tendency na tinatawag. At alam natin kung sino example nun, di ba? Si Judas himself. Isipin mo, Jesus Christ, hope of the world. Nakasama niya for 3.5 years. At that moment, kinitil niya buhay niya. It only means, talagang hindi naman siya talaga naging kaisa ng ating Lord. Hindi niya naintindihan yun. Unlike Peter. Kasi hope of the world yun nakasama niya eh. Sa kabila nung nagawa niyang yun, basta nag-repent siya because he knew meron pang pag-asa after that, yung kamalian ni Peter. Unlike Judas. No? Nga, marami example sa Biblia yung ganyan, yung mga kulang ng pag-asa. Of course, si Saul, ganun din. Si King Saul. Ganun din ang ginawa niya, kaya nga nagpakamatay din siya using his own sword. Di ba, meron pang kinakakuntsaba si Saul, saksakin mo ako using my sword. Ayaw naman yung isa siyempre. Di ba? Gusto niya kasi mamatay in battle. Oo, di ba? Feeling niya may glory. Para glorious yung death or what? Glorifying death. Ang isa pa sa bunga ng kawalan ng pag-asa, hindi na makamove on sa buhay. Kung saan na siya nalugmok, after many years, handun pa rin siya, hindi mo usad. At saka, nakita natin sa Biblia mismo, kuya, na yung kawalan ng pag-asa, nung sa naging buhay ni Sarah mismo, ano ang naging bunga nun? Diba, gumawa siya ng isang desisyon. Oo nga, ano? Ayan. Desisyon. Bunga rin ng kawalan ng pag-asa yung paggawa ng mga foolish
decisions. So nga naman. Sugod na lang, masakit. Ano mo yan? Bahala na. Oo. No? Bahala na. So maraming negative na bunga yung kawalan ng pag-asa. Yung nga lang, syempre, bilang Kristiyano, kung sinasabi natin meron tayong faith, dapat hindi tayo kinakitaan ng fear. Why? Because we have hope. Dun sa living hope ng bawat isa sa atin, and that is the Lord Jesus Christ Himself. Maaaring tayo mismo, di ba, nakaranas tayo ng ganyan. Sino ba na may itsapwera sa atin? Lahat naman tayo nakaranas ng kawalan ng pag-asa. Ibang minsan naupo ko na lang, wala na talaga. Ito na lang siguro ang buhay ko. Nakukulong na lang ako sa 4 na sulok ng kwartong ito. No? For how many years ko na nakikita itong kwartong ito or what? Yung opisina, itong liabe na to, hanggang ngayon siya pa rin ang kasama ko. No? Di ba yung lagi natin kasama yung tools natin sa opisina or what? Yung mga kasama mong matatagal na, yung mga Indians, saka yung mga Bangladesh, wala na, ito na ang buhay ko talaga. Ito na, mas matagal ko pa nakasama ito. Isa sa asawa ko or what? Bang feeling mo ngayon, ito ka na lang, hanggang dyan ka na lang, until such time na kunin na lang ako ng Lord. At least nakatulong ako sa pamilya ko. Yung nga lang, yung buhay mo syempre, kawalan ng pag-asa, walang kabuhay-buhay, walang kakulay-kulay. Ang gagawin mo ngayon, kahit may mga gantong klase ng fellowships, lalayo ka na lang. Yung mga nagpapakalunod sa kalungkutan, di ba? Yung mga mayroong tinatawag na kawalan ng pag-asa, sila yung mga nagpapakalunod sa kalungkutan. Gray ang tingin nila sa kanilang paligid, para silang colorblind. Samantalang hindi naman. Nagkakasayan tayo, siya nandun, nagluluksa. Di ba? Habang nagkakaligayahan tayo dito, nagtatawanan, nandun siya, nakahiwalay. Di ba? Siya ay nalulungkot or nagpapakalungkot. So, tingnan natin sa introduction. Maraming salamat sa mga sinabi ninyo. Sa gabing ito, introduction muna sa pag-aaral yung gagawin natin. Even the most dedicated follower of Christ is likely to experience moments of or seasons of hopelessness. No less a figure than the Apostle Paul himself, who wrote about being burdened to the point of despairing even of life itself. Di ba bago si Paul, sino sa Old Testament yung nakita natin talaga naman sa tindi ng dagok na dumating sa kanya si Job, ano? Lagi tayong bumabalik kay Job, ano? Famous. Oo, famous eh. Kasi according sa mga theologians, yung pong Book of Job, yun yung pinakaunang aklat sa Biblia. No one really knew kung kailan nasulat yung Book of Job at sino ang sumulat. Unlike nung Genesis, yung Pentateuch, yung unang 5 aklat ng Genesis onwards, di ba? Si Moses ang sumulat nun eh. At alam natin kung kailan yung panahon ni Moses. Yung Book of Job, wala. It seems, nandun na lang yung aklat na yon, binabasa ng mga tao by that time, and they knew the story about God in a person named Job. At since kinakitaan siya ng spiritual weight, sabi na nga natin, kinasihan siya ng Holy Spirit, isinama siya sa Biblia. Kasi nung araw, maraming supposedly nakapasok sa, di ba, ilan lang ba ang aklat ng Biblia? 66, di ba? Ilan ba yung sa Old Testament? Ilan ba yun sa New Testament? Yan. Pero nung araw, marami yan. Until such time, sa tulong ng wisdom ng Panginoon, ninarrow down kung sino lang talaga yung mga kinasihan ng Holy Spirit. Yun ang kasama ngayon sa Biblia. Sabi nga po, sinabi ko lahat ng mga ginawa natin tayo, hindi ko na kaya sa Biblia. Of course. May mga experiences kasi si Apostle John noon. Hindi rin niya kaya ipaliwanag unbelievable. Halimbawa, yung daily bread kanina, doon ko rin lang nalaman, ang ibig sabihin pala ng man, or what is it? What? Ano? Wala kasi silang alam. What's that? So, tinawag nilang ano. Oh, kumain ka na ba ng ano? Uy, ano na naman ang pagkain natin? Di ba? Ano ba yan? Ano na naman? Ano ka ulam ng ano? Ano pa? Ito yan, no? Di ba? Pugo. Ano pa? So, minsan itlog naman ng pugo. Yan, natuwa ako na mabasa ko yun eh. Yung pala yun. Sa Hebrew, man. Naging man na. Ang ibig sabihin nun, what? Ano? Ano yan? Kumbaga, makita nila, hindi nila alam ano pangalan kasi first time na nakita eh. Yung food for the angels na tinatawag. Ano yan? Tama. So, as eksaktong Tagalog pa lang ng mana, ano? Kunin mo na yung ano. Di ba? May papamana ako sa'yo. Hindi sigurado. Ano yun? Ano? Nakakatuwa eh. Doon ko nakita yung innocence ba? Yung age of innocence sa mga Israelita.
which is nakita natin trend siya sa Biblia. Kung hindi mo alam ang pangalan, kung ano na lang kung kailan siya nangyari, kung ano yung sitwasyon, dun mo siya tawagin. Di ba? Nag-provide ang Panginoon ng ram, Jehovah Jireh. Di ba? Nagpagaling siya, Jehovah Rapha. Kaya nga tinatawag natin ng Diyos kung ano yung ginagawa niya eh. Depende sa ginagawa niya. Tinawag natin siyang Emmanuel because God with us. Di ba? Ganun ba yung mana? Ganun din. Ano ang tawag dyan? Ano nga? Ano? Ano nga eh? Ano? Di ba? Yung innocence na nila natawag. Yung innocence. So yung Book of Job, oldest book in the Bible, walang nakakaalam talaga sa kabuuan ng story ng aklat na yan. And yet, hinayaan ng Panginoon na maisama sa Old Testament. At doon, katulad ni Paul, nakita natin na pumasok din, katulad ni Job, pumasok din si Paul minsan sa ganong kalagayan na talagang almost mawalan na siya ng pag-asa. At makikita natin yan sa 2 Corinthians. Siya mismo nagsabi, 2 Corinthians 1:8, "For we do not want you to be ignorant, brothers, of the affliction we experience in Asia." Mga persecutions because of the faith, siyempre. "For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself." Nalungkot sila ng todo. Yun na lang yung kaya nating terminology yung maintindihan ngayon. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, nalungkot ng todo. Maging sila Paul. Di ba, minsan sa tindi na problema natin, minsan naisip natin, bakit pa kaya nabuhay pa ako? Mas maganda siguro, you know? No? Di ba, minsan dumarating yun eh. Minsan, hindi naman talaga matindi yung problema. Hindi ka lang niya pinansin eh. Ano bang klaseng buhay ito? Ayan, hindi niya maiwasan bilang tao. Di ba dumarating yung ganyan? Especially may mga tao naman kasi nga napaka-narcissistic. Siyempre, ipapakita lang sa Facebook yung mga magagandang parte ng buhay, mga magagandang parte siyempre ng angulo ng mukha or whatever. No, yung kabuuan ng buhay, wala naman dun eh. It's just an illusion actually. It's just an illusion. Di ba, kailan lang merong model na babae na inihayag niya yung tunay na damdamin niya about sa mga pinopost niya sa social media. Naging siya eh. Sumikat yung babae kasi model siya. Maganda talaga, maganda madala ng damit. Isang araw, inamin niya it's all fake. Fine-fake niya lang lahat. Yes, sa mata ninyo, you have a different view of me. But me, myself, everything is fake. No? Mahal yung damit. Hirap na hirap siya magpapayat. Pag nagpa-picture siya, ilang beses yung angulo bago makuha yung perfect na picture. You know, hindi katulad ng inisip ng tao na napaka-perfect ng batang to. Lahat ng angulo, perfect. Ang mga damit, ang payat-payat ng tiyan. Siya mismo inamin niya, no, it's not. It's fake. Inamin niya yun eh. Inamin niya sa social media. So sabi niya, magpakatotoo ka. Even sa Facebook, even sa social media, magpakatotoo. Kasi, actually, it's really fake. Yung mga bagay na para sa iyo magaganda lang naman, which is napaka-maliit na porsyento lang naman ng katotohanan, yun lang ipinapakita dyan eh. Ang mga taong nakikinig naman, nanonood, nagpa-follow, ang feeling lang napaka-perfect naman ng buhay mo or what. But there's no such thing. There's no such thing. So, si Paul nakaranas ng desperation of life itself. Ngayon pa man, Paul explained that this happened for a good purpose, so that he would learn to rely on God rather than on himself. Kasi ayaw, di ba, malinaw na naman sa mga napag-aralan natin, ayaw ng Lord na si Paul, tignan natin bilang isang superhuman, super in faith, na maging yung kanyang physical, napaka-perfect. Sa yung tipong Kristiyano na dahil meron siyang super faith, hindi siya nagkakasakit. Ayaw ng Panginoon ng ganun kasi that is not true. Because we are humans. Kaya nga hindi ba, according sa Biblia, ilang beses nga hiniling ni Paul sa Diyos na, Lord, yung pong aking physical ailment po, pagalingin ninyo ako, na sa ganun, mas mightily ninyo ako magamit sa gawain. Ano sagot ng Panginoon? For the third time, no. For in your weakness, then, maipapakita ko ang aking kalakasan through you. Through you. Ayun ang kagandahan kay Paul. Natutunan niya yung bagay na yon. Kaya nga hindi ba meron din siya sinabi sa isang parte sa Biblia na sa tagutom man or di ba? Yan, sa Philippians chapter 4 na kumbaga meron siyang contentment. May pera siya o wala, may kinakain o wala, busog or gutom, mainit o malamig, kontento ang ating kapatid na si Pablo. Kasi tinuruan siya ng Lord isa na ito, yung pinag-uusapan natin.
Hindi ko mo super faith meron siya, hindi ko mo mightily ginagamit siya ng Lord, hindi na siya pwedeng makaranas ng desperation. Hindi yun ang pinapakita ng Lord. Kung imumulat natin ang mga mata natin, mga kapatid, magpapakatotoo tayo sa mga pinag-aaralan natin, ang Christian life, hindi problem-free life. Ang Christian life, hindi desperation-free life. Ang Christian life, hindi laging kasaganaan. Merong kahirapan, kapatid. Yun ang tunay, yun ang totoo. Yun ang pinoportray sa Biblia. Unlike nowadays, kaya maraming Kristiyano, konting pagsubok bumabagsak. Iba kasi ang itinuturo. Iba yung picture na ipinapakita ng mga teachers nowadays. Yun ang magpapahina, yun ang nagpapahina sa maraming Kristiyano sa ngayon. Hindi sila sanay sa hirap. Hindi sila sanay sa desperation. Hindi sila sanay sa mga challenges, sa mga trials, sa mga testings. Hindi sila sanay ng walang pera. Hindi sila sanay ng may sakit. Kaso, you're on this planet, supposedly, sa edad mo ngayon, sanay ka na dyan. Because this is life. At yun yung buhay mismo ng mga kapatiran natin ng araw. Walang nag-iitsapwera sa kanila. Of course, ultimately, Jesus Christ Himself, the Creator, King of Kings, Lord of Lords, look at Him. See? Ang naging buhay nga ni Jesus Christ, isang kahig, isang tuka. Even yung mga apostles, isang kahig, isang tuka. Wala nga siya mahigaan eh. Wala siyang sariling kama eh. Wala. Kung meron lang magpapatuloy, maraming salamat. Ganon. Di ba yun din ang tinuro niya ng mga apostol? Yung pinahayo niya yung mga daltig na dalawa? Pag meron nagpatuloy sa inyo, tumuloy kayo. Di ba? I mean, gayon yung kasi ang buhay talaga. Yun ang totoong Christianity according to Christ. Kasi sa panahon natin ngayon, ang itinuturo ng tao, Christianity according sa tao. Hindi Christianity according to Christ. Ang Christianity according to Christ, makikita natin mismo sa buhay ng mga Bible characters na pinag-aaralan natin. This will make us strong. Yung nakikita natin kahinaan nila, nakikita natin pinagdadaanan nilang kahirapan to the end, until the end, ito ang nagpapalakas sa ating lahat, mga kapatid. Which is tama yung sinabi ni Peter, di ba? Sabi ni Peter, mga kapatid, kung sakaling dumadaan pa sa trials and testings, huwag kayong magtataka. Kasi yan ay common sa lahat. Sa brotherhood in Christ, sa sisterhood in Christ, all around the globe. Common siya. Amen. Di ba? Lalo na sa mga followers, mga disipulo. Amen. Amen. Yun yung something na nowadays kasi hindi mo halos maririnig sa pulpito. Christians nowadays hates those thoughts. Kahirapan, kasalanan, sickness. Ayaw na maririnig yan. Ayaw. Kaya konting kibot, bagsak. Kasi Christianity according to man, hindi Christianity according to Christ Himself. Well, ang pinag-uusapan ko natin ngayon, Christianity according to the Bible, according to Christ Himself, Christianity according mismo sa mga kapatiran natin ng araw. And this time, about Paul. So ano sinabi ni Paul sa kabila na yan? Kasi inamin niya talagang nag-despair sila. Kumbaga, moment yun ng ng desperation. Hirap na ako. Ano pa naman sa tutulungan niyo kami, Panginoon. Tao siya Ganun talaga. Pero after that, siyempre, ano na paghipon ng Panginoon, you will realize kasi, we will realize, kaya pala nangyayari ito. Maraming salamat, Lord. Pinakalma ninyo ang aking puso't isipan na nare-realize ko po ngayon kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Kasi hindi ba dumarating yung ganun? Yes, meron tayong moment na gawawala tayo. Meron tayong moment kung ano-ano sinasabi natin. Pero after that, merong paghupa kasi doon natin ngayon mare-realize. At siyempre, ang kagandahan nun, lalo na, kung katulad ni Paul, natuto tayo doon. Tapos merong pagsisisi, di ba? Merong pagbalik sa gawain or sa kalooban ng Lord. Kaya ang sabi niya rin, si Paul din mismo nagsabi, 2 Corinthians 1:9, Indeed, we felt that we had received the sentence of death. Akala namin, kamatayan na namin, mga kapatid, mga pagkakataon na yon. But that was to make us rely not on ourselves, but on God who raises the dead. Minsan, or kadalasan, ibe-break ng Lord yung will natin. Halimbawa, yung will lang natin talaga, ang sabihin na natin, pinagkukuhanan natin ng lakas, ng talino, ng strength to carry on, yung will natin. Minsan, or kadalasan, ibe-break ng Lord yun. No, it is not your strength. It is not your will. Hindi yung natutunan mo
sa buhay ang nagpatatag sa'yo. It will be me. It will be my word. Kasi ang gusto ng Panginoon, mag-start tayo anew, from scratch. Maganda yung may mga experiences, yes. Pero hindi ba, kung tutuusin yung mga experiences natin nung hindi tayo believer, hindi mo may compare sa experiences mo nung maging believer ka na. You must start there, not on the other side. At yun ang gusto ng Panginoon. Magsimula ka ngayon with me sa bagay na ito. So, ibe-break muna tayo ng Panginoon. Di ba meron tayong kinakantang ganyan eh? Meron tayong kinakanta minsan na ganyan. Maganda yung lyrics nun. Kumbaga, minsan ibe-break tayo ng Lord para tayo muli niyang buuin. By that time, sa sarili niyang kamay. Sa pamagitan ng sarili niyang kamay na. Hindi na sa pamamagitan ng mga nakaraanan ng mga natutunan, mga earthly knowledge, earthly wisdom, and earthly strength. Minsan talaga i-breakdown tayo ng Panginoon na sa ganon, imo-mold back tayo ng Lord into a new being. Someone katulad ni Paul na katulad dyan, hindi na siya nagre-relay ngayon sa kanya sarili, kundi doon niya nakita kung sa akin lang pala, wala akong magagawa. Pero maraming salamat sa Lord. Sa kanya pala talaga ako pwedeng mag-rely. Ganun lang ang ginagawa ng Lord sa atin, mga kapatid. Kapag masyado pa tayong self-reliant, no, wala namang masama sa pagiging self-reliant. Especially, self-reliant ka because God something gave to you. Pero kung self-reliant ka and yet, wala naman din yung faith, yung pagsunod, yung knowledge about Christ, about God, then that's nothing. Ang gusto ng Panginoon, maging self-reliant tayo because of the faith, because of the hope na siya mismo. Ha? Nakadepende ka din sa... Nakadepende sa Kanya. Parang yung napag-aralan namin kagabi. Yun ang one of the reason kung bakit ang isang Kristiyano na turingan, kung titignan, parang hindi Kristiyano. Dahil minsan sobrang bilib sa sarili. Parang ano na rin yun eh, parang isang mukha ng pride eh, no? No? Pride. And of course, alam natin, pride goes before destruction. Bine-breakdown ng Lord yun. Di ba, alam na naman natin, sa prayer nga natin, lagi natin nababanggit, Lord, isa-isa po nun yung i-chip off yung mga magagaspang na bahagi ng aking buhay. At hindi madali yun. Masakit yun. I-chip off yung mga kagaspangan natin. Di ba masakit yun? But so be it. After naman nun, we will be perfect sa mata ng ating Lord, di ba? Or magiging kawangis na tayo mismo ng ating Lord. So, meron pong tinatawag talagang mga desperate times sa buhay. As sa maiksing example natin ngayon, ito yung mismo naranasan ni Paul at inamin mismo ng kapatid, talagang by that time akala namin mamamatay na kami. Hindi na niya inelaborate, but we know kung ano yung sinasabi ni Paul. Bilang tao rin naman, katulad natin, dumating sa punto, this is it, talagang ito na tayo mga kapatid. Yung pala hindi pa. Meron lang pala itinuturo ang Lord. At malinaw sa kanya sinasabi, bumaba sa kanyang kaliwanagan, sa kanyang kaisipan. Teka muna, masyado akong nagre-rely sa sarili ko kasi maraming salamat Lord, ipinarealize mo sa akin, I must rely on you. Diba? At marami tayong inaawit na ganyan, marami tayong mga Bible studies na napag-aaralan patungkol dyan. Matapos natin gawin yung what is humanly possible, okay? At nakita natin na, Lord, nagawa ko na po lahat talaga. I mean, wala pa rin nangyayari. It's about time. No? Panginoon, pumasok ko na sa eksena. I believe ikaw ang makakapagpabago ng sitwasyong ito. Maring minsan yung invitation lang hinihintay ng Lord eh, no? Invitation natin, ano? Walang masamang gawin natin yung the best natin, pero kung dumarating talaga ang time katulad nito, then let's invite God to interfere. Hindi na tawag na divine intervention ng ating Lord. Minsan, bakit hindi natin nakukuha ang isang bagay? Kasi baka naman hindi natin hinihingi. Either hindi kasi natin hiningi or maaaring hindi para sa atin yung bagay na yan. So, nakita natin sa naging sitwasyon ni Paul, merong tinatawag na hope for desperate times. At maaaring sa ngayon, isipin natin, ano ba yung pinaka-desperado ng sitwasyon na naranasan natin sa buhay natin? Diba? I believe meron. May kanya-kanya tayong mga problema sa buhay, mga kapatid. Maaaring meron lang talaga sa ating magaling magtago, magaling magdala, at meron din namang halatado kung may dinadala. Okay? Kanya-kanya lang talaga na attitude or character ang bawat isa sa atin. Ang isa sa example po natin,
Kasi isang tao lang yung pinag-usapan natin kanina. Pag-usapan naman natin yung kalipunan ng mga tao ng unang panahon. At yung walang iba kundi yung mga Israelites. Fear pounded in the hearts of the Israelites. Ahead of them lay the seemingly uncrossable waters of the Red Sea. Behind them, the chariots of the armies of the Pharaoh thundered towards them. Napaka-solid magbigay ng Panginoon ng mga sitwasyon sa buhay sa Biblia for us to see. Napaka-solid, ang daling intindihin. At ang ginamit ng Panginoon na kwento sa atin ngayon ay yung mismo naging karanasan ng mga Israelita. Red Sea, yung army ng Pharaoh. And both that, isa lang ang pwedeng gawin sa kanila, to kill them. Lalangoy ka dun? Hindi rin dagat yun, hindi naman Red Lake Sea kasi yun, tumatakbo yun At alam natin, mayaman yung dagat na yan. No? And hindi lamang yun, it's impossible for us to cross that because we will die. At the same time, kung tatakbo tayo sa likod, hindi rin naman naghihintay sa ating army. Yeah, exhausted, pagod sila sa kakalakad. Hindi lang kakayanin na makatawid. Amen. Yung mga bata pa sila, matatandang mga kasama. Kasi meron mang way na iba, kung tutuusin, kung bakit dun sila hinayaan ng Lord na magpunta. But of course, we know the story. Again, meron kasing gustong mangyari ang Diyos Meron siyang gustong ipakita sa mga taong ito. Okay? Their panicked complaint to Moses came in the form of an accusation. Ganun naman ang tao Diba? Pag nahirapan niya, anong gagawin? Maninisi ng iba. Is it because there were no grapes in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? Maraming tao kapag desperate sa buhay, maninisi na ng kapwa-tao. Hindi ba ultimately sino sinisisi? Diyos din. Naging mabuti naman kami naging mabait naman kami Wala naman kaming inagrabyadong tao. Bakit ninyo hinayaang mangyari sa amin to? Di ba? Kung hindi man ang Diyos, kapwa-tao sisisihin niya. Minsan or kadalasan maring na-experience natin yung mga ganong klase ng mga tao, out of his personal frustration, ibinabato niya sa iba yung sisi. I am not really a fan. Hindi ako fan ng ganong klase ng mga tao because we know, hindi naman tayo mga mangmang. Why that happened to you? Because of you. I mean, wag mo ibato sa amin yung frustration mo. Frustrated ka because you make yourself frustrated. You're doing or you did something in your life na mali. That's why you are frustrated. Saka, nasa bunga ba ng espiritu o nasa character bang tinuturo sa Biblia ng attitude na isang Kristiyano, yung paninisi? Sinabi ba doon na kapag may nangyaring masama sa'yo, sisihin mo si Pablo? Sisihin mo si Pedro? Sisihin mo yung mga kapatiran? Wala, di ba? Ano sinabi doon? Makipag-usap ka sa Diyos, repent. Makipag-usap ka sa Diyos, makipagpaliwanagan sa Diyos. Hindi sinasabing, dumaranas ka pa ng hirap sa buhay? Are you in despair? Are you frustrated? Then, sisihin mo ang kapwa mo tao. Walang sinabing ganun sa Biblia kung mapapansin ninyo mga kapatid. Hindi lamang yon. Maraming eksena sa Biblia, especially sa panahon ng church age. Kung makikita ninyo, halos hindi niyo makikita or mababasa na kapag dumaraan sa tinatawag na kahirapan ng mga Kristiyano, sinisisi si Satanas. Almost never. Almost never. Halimbawa, yung nangyari kay Paul kanina, paano ka inisip ni Paul? Satanas! No? Kung di dahil sa'yo, hindi kami mapupunta dito. Tapos yung pala, pagtapos ng pangyayaring sabi ng Diyos, actually ako may kagagawan nun Hindi ba nakakahiya? Ibinigay mo yung credit kay Satanas, samantalang yung pala Diyos ang merong kalooban upang mangyari yung bagay na yon. So mag-iingat tayo sa paninisi. Hindi din natin ugali yung kung mapapansin niyo sa simbahang ito, hindi natin ugaling sisihin si Satanas. We must be wise. Napag-usapan natin ng prayer meeting, we must be wise. No? Kaya nga hindi ba kung babasahin niyo yung aklat ng Titus, basahin niyo yung aklat ng Titus, ang sabi doon, in short, lumagay tayo sa dapat nating kalagyan. Wag mong lalabanan yung in the first place, hindi naman dapat labanan. Wag mong pakialaman yung mga bagay in the first place, hindi mo naman dapat pakialaman. Lumagay ka sa dapat mong kalagyan. Halimbawa, nung naglalaban daw si Gabriel or si Michael at si Satan sa katawan ni Moses, kasi namamatay si Moses, ang gusto ni Satan apparently
gamitin yung katawan ni Moses para, siyang sambahin. Pero, nakipagpambuno ngayon si Satanas kay Michael ba yun, or what? Or Gabriel? Michael, Even si Michael daw, hindi siya nag-dare. Hindi siya nag-dare na lumagpas sa dapat niyang kalagyan. Hindi siya nag-dare na magsalita ng mga bagay na hindi dapat lumalabas sa kanyang bibig. Anghel yun, anghel. Yun din ay tinuturo sa atin. Bago lumabas ang mga salita sa mga bibig ito, alamin muna natin kung meron tayong karapatang lumabas yung mga bagay na yun sa bibig natin. Bago natin gawin ang isang bagay, meron ba tayong karapatang gawin yung bagay na yun? Yun yung lagi natin binabanggit. Kaya sa prayer meeting ng Monday, in-stress out ko maigi yung wisdom, even in praying. Lord, lumalagpas na ba ako sa dapat kong kalagyan? Pinapakialaman ko na ba yung mga bagay na hindi ko naman dapat pakialaman? Lord, teach me. Kaya nga, it is the Holy Spirit na siya nagtuturo, nag-guide for us how to pray. Siya ang nagsasabi kasi what is to pray and how to pray. Kaya ini-invoke yung Holy Spirit before praying. So, sinisi nila ng todo si Moses, yan kasi ang ugali ng mga tao in desperation. This was desperation, pure and simple. Free for a brief but glorious moment, the Israelites faced the dread of returning to slavery in Egypt or death by drowning in the Red Sea. Wala naman talagang ibang choice eh. Wala nga ba talagang choice? Meron ba silang choice by that time? Kung tititig tayo, kung titingin tayo sa circumstance, talagang walang choice. Kaso hindi ba yung tinuturo ng Panginoon, I am above these circumstances. So you have the choice, to choose me. Supposedly dapat ang ginawa nila, lalo na sumamba sa Diyos. Yun ang dapat ginawa nila by that time, di ba? Kasi yun ay tinuturo ng Moses nung una pa man eh. Si Yahweh, si El Shaddai, si Jehovah, ito yung mga plano niya sa atin, siya yung mga asahan, and so on and so forth, ito yung 10 utos. Supposedly, pagdating nila doon, ang tangi na lamang na magagawa, tumingala sa langit, humingi ng tulong sa Diyos. Ba't hindi nila ginawa yun? Pagtabangan niyang head, nakatawid na sila, wala silang makain. Gusto talaga ng isang leader at babalik sila sa Egypt. Sino mo after nun? After naman nung nangyari na yung paghatik na sa dagat, nakabalik sila ng sa dalawang. Kaya yung salitang makabalik na nga sa Egypt, naging na yun sa kanila eh. Naging kasabihan ba? Di ba? Naging kasabihan. Naging negative na kasabihan or kaugalian ng mga tao kapag nakaranas ng konting hirap. Nangyayari ba sa atin ngayon yun, sa mga Kristiyano nowadays? Hindi na ako naging Kristiyano. O yan, di ba? Sa nga nila, sa kwento nga nila, ang dami nilang miracles na nakita eh. Kasi talagang nakita at nila. Pero ganun, bakit eh? Yung mana ba, nandun niya yung ano ba nangyari na bago yung Red Sea? Tayo pa kaya na, kumbaga, Hindi pa. hindi natin kuminsan, hindi natin makita yung ginagawa ni Lord sa atin. Talagang forget ko na tao. Buti lang ang God insistent God siya, no? Makulit siyang Diyos pagdating sa sa paglalagay sa atin sa tama. Hindi siya yung tipong, kung ayaw niya, di wag niyo, mamatay kayo dyan. Hindi ba? Ginawa niya pa rin. Di ba? Pinatawid pa rin dun sa Red Sea. Pagdating dun nga, naranasan na yung pagkain ng naranasan na yung isang katerbang mga pagpapala, mga miracles, simpugo. Hindi lamang yun, yung sandalias, hindi na pupudpod, yung damit, hindi na sisira. I mean, look at those blessings, ano? Kaya tuloy si Moses na sa kanila eh. Oo nga, bumigay din. Uhaw lang. Oo nga. Naipano tuloy yung tuloy ang naging. Amen. Di ba, parati natin na nababanggit na yung tagpong iyon, kung saan na pinangunahan ni Moses na ilabas yung Israelita sa Egypto. Wala siyempre kayo sa mga leaders sa simbahan. Na kahit anong gawin mo, ang dami pa rin may papato sa'yo. Ikaw pa rin talaga may kasalanan eh. Or what? Di ba? Doon sa pinag-usapan natin about Moses, doon natin makikita na until such time nung patungkol sa batong merong tubig, hindi pa nawala yung yung human side or yung fleshly side ni Moses. Kasi hindi ba alam natin kung bakit siya tumakbo ng Egypt, ng wilderness kasi nakapatay siya. Di ba? Nung makapagkakataong yun, sumipa eh. Sumipa yung old Moses. Di ba? Sabi tapikin lang, hinambalos na talaga eh. Kung Egyptian yun, patay yun eh. No? At doon makikita natin, mapa Moses man or mapa Paul or us, iikas at iikas siya eh.
Hindi ba yung old nature na tinatawag? Umiik kasi. Ni Paul. Oh. Yung pinapanood. Ayan. Yung hindi niya dapat gawin, nagagawa niya. Yung dapat niyang gawin, hindi niya magawa. Mga sipa ng old nature. At inaamin natin lahat yung wala itsapwera sa atin, mga kapatid. Kapag meron dito nagsabi, hindi ko nararanasan yun, ha? Aba, dapat nasa glorified body ka na ngayon. Kasi perfect ka na eh. At sinungaling ka, kalalabasan. Okay? So, bukod kay Paul, bukod sa kanila, we too live in desperate times. Hindi natin mabilang yan, nararanasan natin yan. While we may not be literally caught between the unthinkable option of a powerful army or suicidal calamity, life still throws daunting challenges our way that make us feel like we're trapped. Ang buhay ngayon, ganun eh. Halimbawa, Saudi Arabia, let's say. Yung bang, hindi ba, gustong-gusto mo na umuwi sa Pinas eh. Gusto ko na makasama ang pamilya ko. Lumalaki sila nang wala ako. Hindi mo naman magawa. Because you need Saudi Arabia, you need to earn money. Hindi ba, most of the times, especially us, we feel that we are trapped. Pero ito yung klase ng trap na meron tayong choice na buksan actually yung pintuan at umalis ng trap. Pero hindi pa rin natin magawa, Yun ang mahirap na trap. Meron kasing trap kaya hindi ka makaalis kasi wala kang kapangyarihan para makawala eh. Ito naman yung klase ng trap. You have the power na makawala pero hindi mo magawang kumawala. Ganun yung klaseng power ng trap na pinag-usapan natin here. No? At minsan naisip natin, Lord, pwede naman kasi, sana yung negosyo ko sa Pilipinas kasi, sana pinagpala mo na lang para wala na ako dito eh. Lumalaki sana yung mga batang kasama ako. Hindi ba dumarating minsan yung ganyan? Kasi again, katulad ni Paul, katulad nung nangyari sa mga Israelita, we know, meron kasi wino-work out ang Lord sa buhay natin. At yung kinakailangan natin maintindihan, tanggapin at maintindihan. Diba? Men and women who have served effectively at their jobs for years find themselves out of work and out of options. Yan ang nakakalungkot. Pag tumanda ka sa Saudi Arabia, pag uwi mo, wala kang trabaho. Kung gusto mo magtinda ng balot siguro, hindi ka maarte, pwede. May yumayaman sa balot, mga kapatid. Binatog. Iba lang kasi masyadong feeling, balat ng anghel or what, na hindi maintindihan, ayaw maarawan. So, yun. Ano pa? Young people face a future absent of the opportunities known by their parents and grandparents. Their education seemingly wasted as they fill the next coffee order. Nung mabasa ko ito, kasi sa tuwing kakain ako sa mga fast food, nakikita yung mga kabayan natin, nakikita ko sila, tinitignan ko sila mga kapatid, very young. Napakababata. No? At karamihan dyan, college graduate yan. No? Pero nasan sila ngayon? Starbucks, McDonald's. At kapag tinanong mo naman, tinapos ninyo, magaganda yung mga tinapos nila sa kolehiyo. But look at them. Hindi natin pinag-usapan to, hindi natin sila pinag-usapan as in sinasabi natin, kawawa naman kayo. No? Kasi, yung reality of life na meron ngayon, talagang kahit na, minsan kahit himulin niya. Oo. At yun kasi ang nangyayari ngayon. Di ba nangyayari nga na nakaraan, doktor na, nag-nurse pa? Kasi mas maraming kailangan ng nurse, doktor na, nag-nurse pa. At maging yaya. Teacher na, naging yaya pa sa Hong Kong. Now tell me, hindi ba nakakabagbag ng kalooban niyang ganyan kung ikaw yun? Sa Pilipinas, maestro ang tawag sa akin. Dito, sipol lang. Di ba? Ang bababa ng tingin. Di ba? Yala! Samantalang sa Pilipinas, sir, ma'am. No? Pagdating dito, wala, tanggal lahat yun, Dito, kabiligtaran na. Siya nang nagsaserve, saka nagmamam. Di ba, kung isipin mo, masakit yung ganun. At marami tayong nakikitang ganyan even now, sa panahon natin ngayon. Yun ang nakakalungkot na, na sitwasyon ng buhay. I'm not saying, again, kaya pinag-aaralan natin to, hindi para mawalan ng pag-asa. Kasi, look at our children now. Of course, hindi natin maiwasan maisip, pagka-graduate kayo ng anak ko, hopefully, sa tulong ng Lord, yung trabaho niya, nakalinya talaga sa kanyang hanap buhay, sa kanyang pinag-aaralan, di ba? Even though alam natin, majority hindi ganun na nangyayari. Yun yung mga reasons kung bakit maraming tao nawawalan ng pag-asa.
Marami namang iba nagtatapos sa pag-aaral para makatapos lang. Ang kulit kasi itong nanay tatay ko, hindi ako tigilan, hindi ako nagtatapos sa pag-aaral. Di magtapos. Pero yun namang pinag-aaralan niya later in life, alam niya naman hindi niya gagamitin. Just for the sake of the diploma. Minsan man may mga ganyan. Kasi sabi nga natin, minsan kasi, yung mga magulang kasi, ang problema minsan, yung mga hindi nila nakuha mga pangarap na nakamit ng mga, inaano nila dun sa mga anak nila, kaya minsan nasasaktan ng mga bata. Ipinapasa yung pangarap, ano? Na hindi nila nakamit. Oo nga. So, mag-dentist ka na lang. Kasi yung upuan ko, ikaw ang magmamanay. Maraming sitwasyon sa buhay, kung iisipin natin, talagang magkikreate siya ng hopelessness sa bawat isa sa atin. In many parts of the world, danger abounds. Extremist terror activities on one hand and poverty on the other. Natural disasters inflict inexpressible loss on communities and entire regions. Kahit saan tayo tumingin ngayon sa planetang ito, mga kapatid, hopelessness ang makikita natin, kawalan ng pag-asa. Na-imagine na ba natin kumain ng papel? Kumain ng damo? Mga kumain ng patay na ibon? Yung mga natutuyo na. Sa Syria, nangyayari sa kanila ngayon yan, mga kapatid. Sa Syria, pusa kinakain na nila. Haram yun, haram. Aso, lahat. Sige, dahon. Oh, dahon, papel. Kumakain na sila ng ganyan ngayon sa todong desperation. Kaya nga, in a way, kapag tayo ang feeling natin, masyado tayong kinakawawa sa mga pinagtatrabahuhan natin, tinatambakan tayo ng trabaho ika natin, at late na tayong umuwi, isipin natin yung mga tao ngayon. Hindi pa nga natin alam yung meaning talaga ng salitang kawawa kung tutuusin. Hindi pa nga natin nasubong kumain ng dyaryo eh. Meron ng tao ngayon kumakain ng dyaryo. Meron lang mailaman sa sikmura. So, hindi po tayo kawawa. Hindi. Maaring nakakaranas tayo ngayon ng something sa mga pagtatrabaho natin. Hindi yan, kapatid. Wala yan. That is nothing compared sa talagang kawawa. No? Sa talagang kawawa. Gumagawa sila ng mga mud cookies. Yan, no? Mud cookies, oh. Sa Africa ba yun? Mga, mga regions na yun. Totoo yan. Nabanggit din sa akin na Joy, hindi ko lang nabasa eh. Naanuhan lang ng asin, konting asin, para magkaroon ng lasa. Binibilad sa araw. Tayo Oreo nga eh. Oreo na naman. Sila nga eh, mud cookie. Nalalagyan lang ng asin, kinakain nila. Hindi tayo kawawa. I'm telling you. Kaya, lagi kong binabanggit, ang Kristiyano dapat hindi tayo kinakitaan ng mukha na kawalan ng pag-asa eh. Kasi kapatid, wala kang karapatan magkaroon ng ganyang mukha. Kasi hindi ka naman katulad nila. Sila pwede, may karapatan sila, ikaw hindi. Wala kang karapatan para maging ganyan ka kung tutuusin. Wala. So, for such desperate times, hope is the only remedy. Sa kabila ng lahat ng pag-usapan natin na tayo mismo inaamin natin, hindi natin alam ang solusyon, isa lamang alam natin na remedyo dyan, pag-asa. Pag-asa. Malawak, malalim, hindi malirip yung abot ng salitang yan na hope or pag-asa. But not the flimsy, empty wishes and happy thoughts we often spout when we don't know what to say, but want to say something. Hindi yung empty thought, threat of loss of livelihood, anytime life-threatening illnesses, anytime natural disasters, anytime struggles to make relationships work. Sabay-sabay nangyayari yan. Kung mapapansin natin sa buhay natin, nangyayari siya sabay-sabay. Yung nga lang kadalasan, hindi directly tayo apektado. Pero it happened every day. All of those things. Iba't ibang tao nga lang ang siyang dinadapuan. But how we respond to these desperate times says a great deal. Now we will be talking about us. Bilang naturing ng mga anak ng Diyos, paano natin hinaharap yung mga desperate times na yan. Panghuli, how should followers of Jesus react? What do our reactions say about the significance of our faith to those who observe us? Kasi mahalaga na isipin din natin kung ano yung nakikita ng iba sa atin. Remember, we are the light. We are the salt. Hindi na itatago ang liwanag. Ano man ang ginagawa ng liwanag, nakikita yan ng lahat. Yun ang pinag-uusapan natin ngayon.
Do they see in us a reason to hope? So bago natin mightily or sabi natin effectively ma-share si Jesus Christ sa iba, can they see in us a reason to hope dun sa Jesus Christ na ino-offer natin sa kanila? Kasi mga kapatid, kung hindi, mahihirapan tayo dun sa mga taong yan. The reason na maraming tao hindi maniwala o hirap na hirap maniwala kay Kristo nang dahil din naman sa nakikita, naririnig, at nararamdaman mula sa bawat isa sa atin. So that's why pag-aaralan natin yung patungkol sa hope at ang epekto nito sa buhay ng bawat manampalataya. Meron kayong gusto idagdag or question? So sa ano po yan, ako po kasi yung sa ano ba yun? Yung isa sa mga karakter sa Bible na si Joseph po, di ba po? Talagang hindi siya nawala ng hope na even though favorite son siya, tapos yung mga kapatid niya, binitray siya, tinapon siya sa pit, hanggang sa binigyan siya maging slave, tapos umangat uli siya, naging siya second in command ng Pharaoh. Tapos biglang po siya yung asawa nung naging isa sa bahay muna ni Potiphar. Tapos po, nakulong siya, at pinagbintangan siya na, mo ko, gagasa ka ng ganun, di ba po? Tapos, nakulong siya, dun sa, parang yung buhay niya, gagawin dun. 2 years yun. Ng poster talaga, pababagsak. Pero, hindi po siya nawala ng pag-asa. Talagang yung niya, hanggang sa, nakarating na nga po siya sa tuktok ng niya, ng tagumpay niya. Tapos nakaano niya yung mga kapatid niya, pero hindi pa rin siya nanisi dun sa mga kapatid niya na binenta niyo ako, ganyan. Kumbaga nandun pa rin yung ano niya, kaya parang yung sobrang pag-asa niya sa Panginoon na even though pinadaan siya sa mga ganung mga sitwasyon, alam niya na proseso yun ng Panginoon. May magandang plano yung Panginoon para sa kanya, sa bandang huli, parang gano'n. Yan. Napaka-righteous kasi ni Joseph, no? Meron siyang righteous thinking na tinatawag. Kaya nga nung nakarang pinag-usapan natin yan, si Joseph yung nakita natin ng klase ng Kristiyano na nag-go along the flow lang kasi siya. Kung gusto ng Panginoon ng tubig, papuntang kanan, sige, kanan siya, kanan. Pag papuntang kaliwa, sige, kaliwa siya. Hindi siya lumalaban kasi sa alon ng buhay. Since yun ang kalooban ng Diyos. Kasi kadalasan kaya tayo nahihirapan, nilalabanan kasi natin yung kagustuhan ng Diyos eh. Yun nga, of course, who knew? Mali ko naman, ito palang ginagawang pandilibak sa akin ng amo ko eh. In the long run pala eh, yun, mapupunta ako sa posisyon niya or what. Pero ang point lang doon, yun nga, yung tinuturo ng Lord, imahalin mo yung kaaway, bless them, do not curse them. Kasi you never know. At definitely sa kwento ni Kuyang, sa kwento ni Joseph, lagi namang mas mainam yung patutunguhan ng lahat eh. Kung talagang susunod lamang tayo sa alon na nais ng Lord na sabayan natin. Yung nakita ko kay Joseph kasi, alam ko nahirapan siya, nasa Biblia yun. Bagsak talagang spirito niya, di ba? Pero beside that, mas malakas sa kanya yung righteousness na inimpart sa kanya ng Lord. Yung hope, naroon lang yun. Hindi siya bumibitaw, hindi siya nag-give in. No? Pero umiiyak siya, nalungkot siya ng todo. Yung pumalo, meron siyang, yung parang nasa kulungan na siya, tapos parang yung sinabi panaginip niya, tapos kinalimutan na siya. Pinangakuan pa siya, no? Dapat ang usapan, papakawalan tulungan mo naman ako para makalaya ako dito. Ito sabihin mo. Pag nakusap mo yung Pharaoh, ano mo ako sa kanya. Dito mating yung pagkakataon. Pinaalala. Ang ganda ng kwento ko yun yung tipong kapag nalimutan ka ng tao, hindi ka nalilimutan ng Diyos. He will remind the people about you. Siya ang magpapaalala. Kasi tayong lahat malilimutin tayo eh. Pero ang Lord lagi nagpapaalala. Nakita din natin doon, may justice talaga pa. Amen. Bagamat napakatagal bago niya nakamit yun may pakita pa rin niya. At hindi niya grinab yung opportunity na yun na for revenge, mag-revenge mag-revenge dun sa mga kapatid niya. Bagamat andun yung muntika na, pero napigilan pa rin niya. Ayun. Amen. So marami tayong maalala mga kwento sa Biblia na out of desperation, nakita natin yung mga naging kasagutan ng Lord.